Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mapayapa po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga katambay, tingnan po natin at komentuhan na po natin ito pong ating Vice President. Halos kauna-unahan po siya na nag-response po dito po sa napakalakas na lindol po sa atin lalo-lalo sa Cebu. Sa Cebu po tumama ang 6.9 magnitude at nakakalungkot po at dasal-dasal lang po sana po makaligtas po tayo at wala pong masyadong mapahamak mga kababayan. Pero sa kabila nun, meron na rin po naiulat na hindi po bababa sa 60 people po o hindi bababa ang mga nasawi po sa napakalakas na lindol. Ito po ang ating Vice President po ay nagpunta po ron para po magpamahagi na po agad ng tulong. Kanina po ito, kagabi at kahapon mga katambay. Ito na po ang ating Vice President, panoorin po natin at hindi po ito kino-cover ng malalaking mainstream media ang ating Vice President. Tingnan po natin mga katambay at panoorin po natin. May kanto sa Yan po mga tambay, ang ating Vice President ay nasa Cebu na po at tingnan po natin yung mga pinamahagi po ng Office of the Vice President. Nakakalungkot lang po, talagang pati po kasi sa budget ay iniipit po ang ating Vice President mga tambay sa kabila ng napakarami niya pong nagagawa. Ito po, tingnan po natin ang mga naitutulong po ng ating Office of the Vice President sa mga sakuna na katulad po nito mga kababayan. Ito po. Yan po yung mga naitutulong na po ng Vice President. Talagang halos kauna-unahan po sila sa nagre-response po. Dahil alam naman po natin ang ating Vice President ay naglagay po ng satellite na Office of the Vice President satellite po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Katulad po sa Cebu, meron po sila. Kaya po na mabilis po makapag-response ang Office of the Vice President. Kaya po marami na po silang nagawang mga food pack at mga pangangailangan po na makakatulong po sa ating kababayan. Siyempre po sa nakaranas po na napakalakas na lindol sa Cebu, mga kababayan. Yan po ang Office of the Satellite po yan, ng Office of the Vice President sa Cebu. Kaya po nagpapamigay na po sila ron agad, mga kababayan. At ito pa po, mga kababayan, meron pa po. Tingnan po pa natin yung mga iba pong ginagawa po ng Office of the Vice President. Ito po, nagpapakain na rin po sila mga tambay. Yan po, nagpapakain po ang Office of the Vice President. Yan po, kagabi po yan mga tambay. At talagang mapakabilis po mag-response ng opisina po ng Vice President, lalo-lalo po pagka mga ganitong sakuna ay hindi po nagpapahuli ang Office of the Vice President, mga kababayan. At marami pa po yan mga tambay na ginagawa po ng opisina ng Vice President. Kaya nga lang po, yung sinasabi nga po natin, talagang pati po kasi ang kanyang pondo o budget ay pinupolitika po ng administrasyon. Ayaw po siyang bigyan talaga ng malaking budget. Hindi po katulad ng administrasyon, talagang bumabaha ang budget ng kanilang mga opisina, mga kababayan. Kaya lang po, ang budget po na napupunta sa kanila ay napakarami pong issue po, lalong-lalo po sa korupsyon, mga kababayan. At kumakalat din po ang kumakalat din po ang salita po ng presidente si BBM na para pong hindi pa siya tiyak na nagkaroon po ng lindol, mga kababayan. Ito po ay kumakalat sa social media na parang ang lindol sa kanya ay parang ano lang po, parang haka-haka lang. Ito po, pakinggan po natin, panoorin natin si BBM, mga kababayan. Tapos belindol pa yata nung kagabi. Kaya konting tiyaga lang po. Wala. Ang mahirap dito, wala talaga tayo magawa sa panahon. At tapos belindol pa yata nung kagabi. Kaya
konting tiyaga lang po. Wala. Ang mahirap dito, wala talaga tayo magawa sa panahon. At tapos Belindol Yan po mga tambay. nung kagabi. Nakita po natin ang presidente parang lutang, wala pang katiyakan, may yata pa ang lindol po sa kanya at mukha po yatang hindi po yata sigurado pa sa kanyang sinasabing lindol. May yata po kasi medyo yung gumagawa po yata ng speech ng Pangulo o yung nagpi-feedback o sinasabing nagbibigay po ng information sa Pangulo ang kanyang mga alipores, sa kanyang mga sekretary mukha yatang hindi updated. Dapat po laging updated po ang Pangulo. Hindi po ba? Dahil napakalaki po ng intel at confidential fund yan. Bilyon-bilyon. Hindi po ba? Ang kababayan po natin sa Cebu ay nakaranas na po na napakalakas ng paglindol po. Di po ba? Ang Pangulo ay hindi pa tiyak, mga tambay. Nakakalungkot lang po. Sana po sa mga ganito po pagkakataon ay umaksyon po lahat ang kailangan po umaksyon. Hindi lang po ang LGUs. Siyempre po, nahandyan po ang national at buhusan po talaga ng tulong kung hanggat maaari at kinakailangan. Katulad po ng Vice President, nakita po natin, ang Pangulo ay hindi pa tiyak na may lindol. Pero ang ating Vice President ay nahando na po kagabi pa. Kagabi pa po ay nahando na po ang Vice President at talagang mismong siya na po ang tumakbo o lumipad papunta ron para po makita niya po ang sitwasyon, mga kababayan. Ganyan po ang mga Duterte. Tatak Duterte po, ganyan Hands-on po sila. Tinututukan po nila ang problema at talagang gusto po nila makita ang problema. Hanggat maaari, mabilis po sila umaksyon. Nakita po natin sa lahat po na nangyayaring aberya o sakuna sa ating bansa, ang pamilya Duterte ay hindi mo maunahan, lalong-lalo po sa mga rescue o sinasabing pagtulong paggawa sa ating bansa. Hindi nga lang po ito sinasamahan o binabalita ng malalaking mainstream media sa ating bansa ang mga ginagawa, ang mga achievement ng Office of the Vice President. Kaya po yung sinasabi nga po natin, hindi po nakapangihinayang na bigyan mo ng pondo, budget ang opisina ng Vice President. Lalong-lalo po sa mga ganitong sitwasyon ay nagagamit po ng tama ang pondo ng Office of the Vice President. Hindi po siya waldas, lalong-lalong hindi po korap ang kanyang opisina at wala po siyang issue ng mga ghost project na billion-billion po ngayon ang mga magnanakaw ng mga politiko, mga kabayan sa ating bansa. Grabe po. Sana po mga tambay ay malaking tulong po ang maibigay po dito po sa nasalanta ng magnitude na 6.9 na lindol sa Cebu. At patuloy naman po, umaasa naman po tayo, lalo po ang inyong lingkod, umaasa naman po ang inyong lingkod, ang Office of the Vice President ay talagang magpapatuloy po yan, magbibigay ng tulong po yan, lalong-lalo po dyan po sa Cebu, sa abot kaya ng kanyang opisina, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang ating Vice President, talagang sumugod po siya at nagpunta mismo sa Cebu para po makita at syempre makausap po ang ating mga kababayan sa Cebu, lalong-lalo po sa mga naapektuhan po ng paglindol. At syempre nauna na po agad ang suporta o tulong na kailangan po ng ating mga kababayan sa Cebu. Maraming salamat po mga tambay at thank you po sa ating Vice President na talagang sulit ang pagiging Vice President at sulit po ang ating boto sa kanya. Hindi po nasayang ang boto na ibinigay po natin sa opisina o sa Vice President na si Sara Duterte, mga kabayan, ang Vice President. Thank you po sa nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok at sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At sa mga patuloy na nagsusubscribe, thank you rin po. At shoutout po sa ating po mga kababayan na nagbibigay po ng tulong sa inyong lingkod. Shoutout po Ma'am Nancy, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Australia, Sydney, Australia,
Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bei Chichioko, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyong pumapagawa. At syempre po mga katambay, yung ating pong panalangin at dalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte. Magkaisa po tayo na isama po natin sa ating mga dasal na sila po yung maingatan at mailayo sa kapahamakan at ang ating dating Pangulo ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po sa kanyang pong piitan at makauwi na po sa ating bansa. Thank you po sa mga dasal mga kabayan. At ganoon din po mga tambay, ingat-ingat po tayo at magdasal din po tayo para sa ating kaligtasan at sa ating buong sambahanan. Sa muli po mga tambay, paalam po muna. Bye-bye!